Sa isang pabrika sa Cebu, nagtatrabaho si Adonis bilang isang production worker. Sa loob ng 5 taon, araw-araw siyang gumigising ng alas 4 ng umaga para makapasok sa trabaho bago mag alas 7. Sa gitna ng init ng makina at ingay ng mga kasamahan niyang nakasuot ng parehong kulay ng uniforme, paulit-ulit niyang ginagawa ang parehong gawain. Buhat dito, lipat doon, pindot dito, ayos doon. Sa bawat pawis na pumapatak mula sa kanyang noo, naiisip niya kung paano kaya magbabago ang kanyang buhay. Hindi naman siya tamad, pero pakiramdam niya parang hindi siya umaangat. Hindi sapat ang kanyang sahod para sa kanyang pangarap na maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. At ang masakit, kahit may sakit siya, ay obligado siyang pumasok sa trabaho. Noong araw na iyon, masama ang pakiramdam niya. Ubo, sipon at tila may lagnat. Gustuhin man niyang magpahinga, hindi niya magawa. Sa pabrika nila may patakaran, 3 araw na absent, tapos ang kanyang kontrata. Wala siyang pagpipilian, kundi bumangon, isuot ang uniforme at ituloy ang trabaho. Pagkatapos ng shift, napadaan siya sa isang mall para bumili ng gamot. Habang nakapila sa isang butika, may narinig siyang pamilyar na boses. "Adonis!" Napalingon siya at nakita ang dati niyang kasamahan sa trabaho na si Limuel. Halos 1 taon na rin mula nang huli sila magkita. Noon sabay silang nagpapagal sa pabrika, pero bigla na lang itong nawala. "Uy tol, Limuel, kumusta na? Saan ka na ngayon?" Tanong ni Adonis habang kinakamayan ito. Nakasuot si Limuel ng maayos na polo shirt at mukhang mas malusog kumpara noong magkasama pa sila sa pabrika. May kinang sa mata nitong tila ba kontento at masaya. "Nasa MC Taxi na ako ngayon tol," sagot nito nang may ngiti. "Malaki ang kitaan doon tol, mas malaya ka pa sa oras." Napakunot noo si Adonis. "MC Taxi? Ano yun? Parang habal-habal, ganun?" "Parang ganun, pero mas legit at may insurance tol. Partner tayo ng isang malaking kumpanya. May incentives pa kaming natatanggap na pang minimum wage. Hindi katulad noon sa pabrika. Kapag absent, wala kang kikitain at lalong walang incentives doon. Dito, araw-araw tol may incentives. Kaya kahit lumiban ka sa biyahe, may pocket money ka pa rin sa mga naipong incentives mo tol." Napaisip si Adonis, ilang taon na siyang nagpapakapagod pero wala pa rin nararating. Samantalang si Limuel, ilang buwan lang sa bagong trabaho pero tila mas maayos na ang buhay. "Kung gusto mo tol, turuan kita. Tulungan kitang mag-apply." Napabuntong hininga si Adonis. "Ewan ko tol, parang ang hirap magsimula ulit. Mas mahirap ang manatili sa isang trabahong hindi ka masaya," sagot ni Limuel sabay tapik sa kanyang balikat. Umuwi si Adonis na puno ng pag-aalinlangan. Habang nakahiga siya sa kanyang papag, iniisip niya ang sinasabi ni Limuel. Totoo, matagal na niyang gustong humanap ng ibang trabaho, pero palaging takot ang pumipigil sa kanya. Kinabukasan, nagising siya na mas matindi ang sakit ng katawan. Pagod na siya, hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. Noon din, nagdesisyon siyang makipagkita kay Limuel. "Sige na tol, ituro mo sa akin paano magsimula." Mabilis ang naging proseso. Tinulungan siya ni Limuel sa pag-a-apply at sa pagkuha ng requirements. Sa loob lamang ng 2 linggo, hawak na niya ang susi ng kanyang motor at opisyal na siyang partner driver ng MC Taxi. Sa unang biyahe niya, kabado siya. Hindi niya kabisado ang lahat ng ruta, kaya madalas siyang nagkakamali sa direksyon. May ilang pasaherong hindi marunong makisama at may pagkakataon pang bumaha sa isang kalsada, kaya nalubog ang kanyang motor. Muntik na siyang panghinaan ng loob. Pero naalala niya ang sinabi ni Limuel, lahat ng trabaho ay may hirap. Ang tanong, masaya ka ba sa ginagawa mo? Sa paglipas ng linggo, unti-unti niyang natutunan ang pasikot-sikot ng lungsod.
Nakilala niya ang iba pang MC taxi drivers na nagturo sa kanya ng mga diskarte sa biyahe. Mas mabilis siyang natutong maghanap ng pasahero, mas naging magaan ang pakikitungo niya sa iba't ibang klase ng tao, at higit sa lahat, mas komportable siya sa kanyang oras. Sa unang buwan niya, kumikita siya ng higit pa sa sahod niya sa pabrika. Sa ikalawang buwan, nakabili siya ng bagong helmet at jacket para sa biyahe. Sa ikatlong buwan, nakapadala siya ng mas malaking halaga sa kanyang pamilya sa probinsya. Minsan, napadaan siya sa harap ng lumang pabrika kung saan siya dating nagtatrabaho. Natanaw niya ang mga dating kasamahan niya, papasok sa pinto, nakasuot ng parehong kulay ng uniforme, may pagod sa muka. Napangiti siya. Sa wakas, wala na siya roon. Nasa mas maayos na buhay na siya. Isang buhay na siya mismo ang pumili. Makulimlim ang langit nang lumabas si Adonis mula sa kanyang inuupahang boarding house. Sa malayo, naaaninag ang makakapal na ulap. Nagbabadya ng isang matinding buhos ng ulan. May kasama pang malamig na ihip ng hangin na para bang nagbabala na magiging mahirap ang biyahe sa gabing ito. Ngunit sa halip na umuwi tulad ng ibang driver na mas piniling magpahinga, nagdesisyon siyang manatili sa daan. Alam niyang sa ganitong panahon, kapag malakas ang ulan at mahirap makahanap ng masasakyan, mas maraming pasaherong mangangailangan ng MC taxi. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. Habang binabaybay niya ang kalsada, binuksan niya ang kanyang MC taxi app at nag-online. Mabilis niyang sinigurong nasa maayos na kondisyon ang kanyang motor mula sa preno, gulong hanggang sa ilaw. Inayos rin niya ang kanyang itim na raincoat at inilabas ang isang ekstrang kaputi na nakatupi sa loob ng compartment ng motor. Handa siyang ipagamit ito sa sinumang pasaherong walang proteksyon laban sa ulan. Hindi pa man lumilipas ang ilang minuto, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nakakabit sa handlebar ng motor. Isang notification ang lumitaw sa screen. New booking, pick up, IT Park, destination, Lahog. Agad niya itong tinanggap at binilisan ang pagmamaneho papunta sa pick-up location. Pagdating niya sa tapat ng isang coffee shop sa IT Park, nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa waiting area. Naka-business attire ito, itim na blazer, puting blouse at slacks. At may maliit na payong na pilit niyang ipinangtatakip sa sarili. Gayunpaman, hindi nito maiwasang mabasa ang laylayan ng kanyang pantalon at sapatos. Mabilis na huminto si Adonis sa harapan nito. Inangat ang bisor ng kanyang helmet at ngumiti. "Good evening po ma'am, MC Taxi po. Kayo po ba si Miss Andrea?" Nagpalingalinga muna ang babae bago lumapit at tumango. "Oo kuya, salamat at dumating ka kaagad. Kanina pa ako naghihintay ng booking pero laging cancelled dahil sa ulan. Mabuti po at natsimpuhan niyo ako," tura ni Adonis habang iniabot ang extra raincoat. "Malamig po sa daan, magsuot na lang po kayo nito para hindi kayo lamigin." Napangiti ang babae at agad tinanggap ang kapote. "Ay buti na lang may dala kayo. Ang bait nyo naman kuya, thank you." Sumakay na ang babae at nagsimula na silang bumiyahe. Habang binabaybay nila ang daan, unti-unting lumalakas ang ulan. Ramdam ni Adonis ang bigat ng patak ng tubig ulan sa kanyang kasuotan. Pero hindi niya ito alintana. Iniwasan niya ang malalalim na lubak na puno ng tubig at binagalan ang takbo sa mga madulas na bahagi ng kalsada. Sa kanyang isip, mas mahalaga ang kaligtasan ng kanyang pasahero kaysa sa bilis ng biyahe. Papalapit na sila sa destinasyon nang biglang nag-vibrate muli ang kanyang cellphone. Isang bagong booking na naman ang pumasok sa kanyang app. New booking, pick up, Ayala Center, Cebu. Destination ng drop-off, Mandawi. Ngumiti si Adonis, hindi pa man bumababa ang kanyang kasalukuyang pasahero, may kasunod na agad. Pagkarating sa Lahog, mabilis na bumaba si Andrea matapos magbayad sa app. "Salamat ulit kuya, ingat ka sa biyahe ha." "Walang anuman po ma'am, ingat din po kayo."
Sagot ni Adonis bago muling binilisan ang takbo papunta sa kanyang susunod na pick-up point. Pagdating sa Ayala Center, Cebu, nakita niyang naghihintay ang isang lalaking naka-office attire. May dalang laptop, bag at tila pagod mula sa maghapong trabaho. Hawak nito ang cellphone habang nakasilong sa isang gusali, pinapanood ang bumabagsak na ulan sa kalsada. Huminto si Adonis sa harapan nito at tinanggal muli ang bisor ng kanyang helmet. "Boss, magandang gabi po. MC Taxi. Kayo po ba si Sir Mark?" "Oo bro, buti na lang may available pang MC Taxi. Ang hirap makahanap ng masasakyan sa ganitong ulan," sagot ng lalaki habang isinusuot ang raincoat na iniabot ni Adonis. Habang patuloy silang bumabaybay patungo sa Mandawi, ramdam ni Adonis ang pagbigat ng ulan. Lumalakas ang hampas ng hangin at nagmistulang kurtina ang tubig sa harapan ng kanyang helmet visor. Ngunit sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Hindi siya nababahala dahil alam niyang kailangan niyang manatiling maingat at matatag sa daan. Sa likuran niya, naririnig niyang bumuntong hininga si Mark. "Ang hirap talaga ng commute pag umuulan. Buti na lang may MC Taxi, kung hindi, baka stranded na ako." Napangiti si Adonis habang lumiko sa isang kanto. "Syempre boss, kahit anong panahon, basta may nangangailangan na masasakyan, tuloy lang ang biyahe." Sa ilalim ng walang patid na ulan, tuloy rin ang walang tigil na booking. Hindi pa man nila nararating ang Mandawi, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Panibagong booking na naman. Alam ni Adonis na magiging mahabang gabi ito, pero hindi siya nagrereklamo. Sa bawat pasaherong kanyang naihahatid, mas lalo niyang nararamdaman ang halaga ng kanyang trabaho. Hindi lang bilang isang driver, kundi bilang isang taong handang magsakripisyo para sa kanyang pamilya at hinaharap. Habang binabaybay ni Adonis ang lansangan, sinulyapan niya sandali ang screen ng kanyang cellphone na nakakabit sa handlebar ng kanyang motor. Total bookings 57, isang numero na nagpangiti sa kanya. Ibig sabihin, kuhang-kuha na niya ang incentives na pang minimum wage sa gabing ito. Matagal na niyang pinapangarap na maabot ang ganitong dami ng bookings sa isang gabi. At ngayon, sa kabila ng ulan at pagod, nagawa niya ito. Eksakto namang pagpatak ng alas 12 ng hating gabi, nag-reset ang kanyang MC Taxi app. Mula sa bilang na 57, bumalik ito sa 0 bookings, tanda ng panibagong araw ng biyahe. Napabuntong hininga siya at bahagyang natawa. Panibagong laban na naman ito. Napansin niyang unti-unti nang humuhupa ang ulan. Ang malakas na pagbuhos na kanina'y humahampas sa kanyang katawan ay naging ambo na lamang hanggang sa tuluyang tumigil. Pakiramdam niya ay parang sinabayan ng panahon ang pagtatapos ng kanyang isang buong cycle ng biyahe. Matapos ang walang patid na ulan, heto at binigyan siya ng pagkakataong huminga. Dahan-dahan siyang pumarada sa gilid ng isang bangketa, inalis ang kanyang basang raincoat, pinagpag ng bahagya at maingat na itinupi bago inilagay sa compartment ng kanyang motor. Ramdam niya ang bigat ng tubig na sumipsip sa tila. Pero mas ramdam niya ang gaan ng kanyang loob. Parang kahit gaano pakabigat ang ulan kanina, hindi iyon naging sagabal sa kanyang pagsisikap. Napagdesisyon na niyang dumaan sa isang parisan na madalas tambayan ng mga tulad niyang habal-habal at MC taxi drivers. Sa ganitong oras, alam niyang may ilan pang nagbabad sa maliit na karinderyang ito. Mga kapwa niya biyahero na nagsisikap rin para sa pang-araw-araw na kita. Pagdating niya sa parisan, agad niyang inihinto ang motor at bumaba. Amoy na amoy niya ang sabaw mula sa malalaking kaldero na iniinit sa maliit na kalan. May ilang driver na nakaupo na sa mga plastik na bangko habang ang iba na may nakatayo at nagkukwentuhan tungkol sa kanilang biyahe kanina. Habang nagyoyose, lumapit siya sa matandang tindera na abala sa pag-aayos ng mga mangkok. "Ate, isang paris po. Tapos dagdagan na rin ng sabaw. Mainit pa ba?" Napangiti ang tindera. "Abay syempre. Kakahango ko lang.
halika, upo ka muna dyan. Umupo siya sa isang bakanting lamisa at hinubad ang kanyang helmet sabay hagod sa kanyang basang buhok. Ilang sandali pa, dumating na ang kanyang order. Isang mangkok na mainit na sabaw na may nilagang litid at laman ng baka. May kasamang sausawang tuyo, kalamansi at sili sa isang maliit na platito. Kinuha niya ang kutsara at dahan-dahang hinigop ang sabaw. Ramdam niya ang init na gumagapang pababa sa kanyang lalamunan at sa kanyang sikmura. Ang sarap. Napapikit siya sandali. Ninanamnam ang lasa ng sabaw na parang isang gantimpala matapos ang isang nakakapagod na gabi. Habang kumakain, nakinig siya sa mga usapan ng ibang driver sa tabi niya. Pare, grabe ang ulan kanina no? Buti na lang huminto rin bago mag alas 12. Oo nga pero ang dami kong booking, halos di ako makahinto, sagot ng isa pa. Napangiti si Adonis, alam niyang hindi lang siya ang sumulit sa gabing ito. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento ng hirap at sipag. Pero pare-pareho silang nagtiyaga para sa mas malaking kita. Matapos ang halos isang oras na pagpapahinga at pagkain, sinilip niyang muli ang kanyang cellphone. Wala pa siyang naramdamang antok. At sa totoo lang, pakiramdam niya kaya pa niyang magbiyahe ng ilang oras pa. Sanay na siya sa ganitong sistema. Basta kaya pa ng katawan niya, tuloy lang ang laban. Huminga siya ng malalim at muling dinampot ang kanyang helmet. Tuloy ang biyahe, bulong niya sa sarili habang binuksan muli ang kanyang MC Taxi app. Sa isang pindot lang, bumalik sa online ang status niya at halos ilang segundo lang ang lumipas, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. New booking, pick up, Mabulo, destination, Talamban. Napangiti si Adonis. Walang pahinga ang buhay ng MC taxi driver, pero hindi rin nauubos ang oportunidad para kumita. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, matapos ang mahabang ulan, muling pinaandar ni Adonis ang kanyang motor. Handa na naman para sa panibagong biyahe. Alas 2 na ng madaling araw, tahimik na ang syudad at tanging ang mahihinang tunog ng mga gulong sa asfalto at ang malalayong ugong ng ilang sasakyan ang maririnig sa lansangan. Kakatapos lang ihatid ni Adonis ang kanyang pasahero sa Talamban. Ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan, pero alam niyang kaya pa niya. Sayang ang oras kung titigil siya. Habang binabaybay ang kalsada, nag-vibrate na naman ang kanyang cellphone. Isang bagong booking ang pumasok. Pick up, Kabangkalan, Mandawi. Drop off, Lusaran. Napakunot noo siya. Lusaran? Hindi ito ang karaniwang destinasyon. Alam niyang labas ito sa sakop ng MC Taxi app. Ang Lusaran ay nasa gilid ng kabundukan, malayo sa sentro ng lungsod. Hindi rin ito sakop ng kampanya para sa kaligtasan ng mga rider. Nagdadalawang isip siya kung tatanggapin ito, pero bago pa man niya mapagdesisyonan, biglang nagring ang kanyang headset. Tumatawag ang pasahero. Sinagot niya ito. Hello ma'am, kayo po ba yung nagpabook sa Kabangkalan? Isang malamig ngunit kaaya-ayang boses ng babae ang narinig niya. Oo kuya, papunta akong Lusaran. Maaari mo ba akong sunduin? Bahagyang natigilan si Adonis sa tinig pa lang nito. May kakaibang lamyos na tila nakakapawi ng pagod. Sigurado po kayo ma'am? Medyo malayo po yun Alas 2 na ng madaling araw Tumawa ng mahina ang babae. Alam ko kuya, pero kailangan kong makauwi. May kung anong hatak sa boses nito na hindi niya maipaliwanag. Sa halip na magdadalawang isip, na pagpasyahan niyang tanggapin ang biyahe. Sige po ma'am, papunta na ako. Makalipas ang 2 minuto, nakarating siya sa waiting shed sa Kabangkalan. Tahimik ang paligid, ang ilaw ng poste ay mahina at ang anino ng mga puno sa paligid ay gumagalaw sa ihip ng hangin. Doon niya nakita ang kanyang pasahero, isang magandang babae.
Mahaba ang kanyang buhok, malambot at bumagsak sa kanyang likuran. Suot niya ang isang puting bestida na bumagay sa kanyang makinis at maputing balat. May hawak siyang maliit na handbag at sa kabila ng dilim, tila may bahagyang liwanag na bumabalot sa kanya. Saglit na natigilan si Adonis para siyang nakakita ng isang diwata. Lumapit siya at tinanggal ang bisor ng kanyang helmet. MC Taxi po, ma'am. Dahan-dahang tumingala ang babae at ngumiti. Oo kuya, ako si Amara. Palusaran po tayo ha. Sa pangalan pa lang nito, tila may kakaibang ganda at misteryo na bumalot sa katauhan ng kanyang pasahero. Hindi niya alam kung bakit, pero parang naglaho ang kanyang pag-aalinlangan. Sige po ma'am, sakay na po kayo. Maingat na sumampa si Amara sa motor. Hindi ito nagmamadali at kahit sa simpleng galaw niya, may kung anong kahinhinan at grasya sa kilos nito. Nang masiguradong maayos na ang lahat, pinaandar na niya ang motor at sinimulang tahakin ang madilim na daan patungo sa lusaran. Habang tumatakbo ang motor sa kahabaan ng highway, napansin ni Adonis ang katahimikan ng kanyang pasahero. Hindi ito tulad ng ibang pasahero na abala sa cellphone o nagtatanong tungkol sa biyahe. Si Amara ay nakatingin lamang sa malayo, parang ini-enjoy ang simoy ng hangin. Pagkalipas ng ilang minuto, bigla itong nagsalita. Kuya, gabi-gabi ka bang bumabiyahe? Medyo nagulat si Adonis sa tunog ng kanyang boses, parang musika na malumanay at nakapagpapakalma. Opo ma'am, minsan umaabot hanggang alas 8 ng umaga. Depende kung kaya pa ng katawan, sagot niya. Tumawa ng mahina si Amara. Matapang ka pala, hindi ka ba natatakot bumiyahe sa ganitong oras? Napaisip si Adonis. Sanay na po ako ma'am, basta ingat lang lagi. Tumingin si Amara sa langit. Mabuti naman, pero sana mag-ingat ka rin sa mga nilalang na hindi mo nakikita. Napatigil si Adonis sa kanyang sagot. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong niya, bahagyang kinakabahan. Ngunit ngumiti lang si Amara at hindi na muling nagsalita. Habang papalapit sila sa lusaran, napansin ni Adonis ang pagbabago ng paligid. Ang kalsada ay unti-unting naging mas makitid, napapalibutan ng malalaking puno na tila humaharang sa liwanag ng buwan. Lumalamig ang hangin at kahit naka-jacket siya, naramdaman niya ang kilabot sa kanyang balat. Sa di kalayuan, may isang lumang waiting shed sa gilid ng kalsada. Dito na po ba kayo ma'am? Tanong niya habang unti-unting humihinto. Dahan-dahang bumaba si Amara mula sa motor. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng poste, lalo itong nagmukhang isang diwata mula sa alamat. Tinitigan siya nito saka muling umiti. Salamat sa paghatid kuya. Ingat ka sa pagbalik mo. Ngunit bago pa ito lumakad palayo, isang malamig na hangin ang humaplos sa kanyang balat at doon niya na napansin sa kanyang likuran hindi lumilikha ng anino si Amara sa ilaw ng poste. Napasinghap siya at nang muli siyang lumingon, wala na si Amara. Tahimik ang paligid at tanging ang kanyang sariling paghinga ang kanyang naririnig. Nang lingunin niya ang upuan ng motor, may isang bagay siyang nakita. Isang puting bulaklak na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Nanlamig ang kanyang katawan. Mabilis niyang pinaandar ang motor at bumalik sa lungsod upang makauwi na habang iniisip ang iisang tanong. Si Amara ba ay isang ordinaryong pasahero o isang engkantadang nagpapakita sa kanya? Wakas.